Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 26, Isang Dead End. Pagpasok ni Silas Jordan sa opisina, casual niyang isinara ang pinto. Ngumiti siya at sinabing, "Julia, akala ko magkaibigan tayo. Hindi ka ba masaya na makita ako? Hindi mo ako kaibigan." Ang mukha ni Julia Stewart ay puno ng hamog na nagyelo, at malamig niyang sinabi, "Hindi kita tinatanggap dito. Mangyaring umalis." Sabi nito, "Sinasaktan mo talaga ang damdamin ko." Nagkunwaring heartbroken si Silas Jordan at umiling bago dumiretso sa office desk. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mesa at bahagyang yumuko, "Julia, sa palagay ko kailangan nating mag-usap." Sumagot si Julia sa malalim na boses, "Wala tayong dapat pag-usapan." Ang malamig na salita ni Julia ay nagpabagabag kay Silas. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit at sinabing, "Julia, dapat alam mo na ang iyong kumpanya ay nasa isang masamang sitwasyon ngayon. Sa nakalipas na ilang buwan, bumagsak ang benta ng mga produkto ng iyong kumpanya. Kung magpapatuloy ito, ang iyong kumpanya ay tiyak na mahaharap sa malubhang problema." "So ano?" Tumingin si Julia sa mga mata ni Silas at malamig na tumugon, "Pansamantalang kinuha ng iyong Prosperity Pharmaceutical ang merkado. Sa sandaling makagawa ang East Beauty Pharmaceuticals ng mas mahuhusay na produkto, tiyak na babawiin namin ang merkado." "Talaga?" Bahagyang tumawa si Silas at sinabing, "Hindi ko ito itatago sa iyo. Ang dahilan kung bakit kami makakagawa ng mga sikat na produkto ay dahil bumili kami ng beauty secret recipe mula sa isang sinaunang medikal na pamilya sa Kyoto. Ang mga produktong ginagawa namin gamit ang lihim na recipe na ito ay hindi maaaring pantayan ng anumang iba pang biological pharmaceutical company sa River City. Maliban kung makakakuha ka ng mas mahusay na lihim na recipe, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa Prosperity Pharmaceutical." Nang marinig ito, biglang nagulantang si Julia. Hindi nakakagulat na ang Prosperity Pharmaceutical ay maaaring gumawa ng mga sikat na produkto. Kaya ganyan ang nangyari. Ang mga sinaunang medikal na pamilya sa Kyoto ay pawang mga higanti, hindi sa lahat ng antas ng mga lokal. Naisipan niyang makipag-ugnayan sa mga sinaunang medikal na pamilya ng Kyoto para bumili ng mga lihim na recipe noon, ngunit hindi man lang siya naaaliw. Ngunit hindi niya akalain na ang pamilya Jordan ay maaaring kumonekta sa mga sinaunang medikal na pamilya ng Kyoto. Ito ay magiging mahirap. Nagpatuloy si Silas, "Julia, alam kong nakipag-ugnayan ka sa Chaplin family mula sa Arthur City. May balak silang ibenta sa iyo ng beauty secret recipe, di ba?" Nagbago ang mukha ni Julia, "Paano mo nalaman?" "Walang bagay sa River City na hindi ko alam." Sumagot si Silas na may arrogant na tingin, na nagpatuloy, "To be honest, Julia, ang Arthur City Chaplin family ay hindi katugma sa sinaunang pamilyang Kyoto na iyon. Ang beauty secret recipe na ibinigay ng Chaplin family ay hindi rin magiging mas mahusay kaysa sa ibinigay ng sinaunang Kyoto family. Kaya kahit bumili ka ng secret recipe nila, hindi mo pa rin kayang talunin ang Prosperity Pharmaceutical." Ang mga salita ni Silas ay parang isang palanggana ng malamig na tubig, na nagparamdam kay Julia ng lubos na ginaw. Kung totoo ang lahat ng sinabi niya, kahit na bumili siya ng sekretong recipe ng Chaplin family at gumawa ng bagong produkto, hindi pa rin niya mababawi ang merkado. Sa wakas ay nakamit niya ang pakikipagtulungan sa pamilyang Chaplin. Maaaring walang kabuluhan ang lahat. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Julia, lumalim ang ngiti ni Silas. "Julia Stewart, hindi ba palagi kang malayo at may elo sa lahat?" Ang gusto niya ay ang epektong ito, para madama niya ang ganap na desperado at umaasa sa kanya. Bumantong hininga si Silas at sinabing, "Julia, maaari tayong maging magka-partner sa halip na magkompetensya." "Anong ibig mong sabihin?" Hindi napigilan ni Julia ang pagkayem ng mga kamao. Ngumiti si Silas at sinabing, "Basta putulin mo ang iyong engagement kay Manuel Bennett at pakasalan mo ako, natural na ibabahagi ko sa iyo ang sekretong recipe. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang magiging asawa ko. Hindi kita itreto ng hindi patas. Kung ang ating dalawang pamilya ay magtutulungan at bumuo ng mga bagong produkto ng sama-sama,
madali nating sakupin ang buong cosmetics market sa River City. Bukod dito, sa hinaharap, patuloy akong bibili ng mga bagong lihim na recipe mula sa sinaunang medikal na pamilya upang makagawa ng mga bagong produkto. Sa panahong iyon, maaari na tayong palawakin sa kabila ng River City, sakupin ang mga pamilihan sa ibang mga lungsod, at maging ang buong bansa. Hindi ba ito ang gusto mo noon pa man? Medyo natukso nga si Julia sa sinabi ni Silas. Pagkatapos ng lahat, ang East Beauty Pharmaceuticals ay itinatag ng kanyang sarili. Ang hiling niya ay pangunahan ang East Beauty Pharmaceuticals palabas ng River City, na ginagawang kilala ang brand sa buong bansa, at maging sa mundo. Gayunpaman, ayaw niyang pakasalan si Silas. Kilalang kilala niya siya. Ang pribadong buhay ng lalaking ito ay labis na nabastos, at susubukan niyang makuha ang kanyang mga kamay sa sinumang babae na kanyang kinaiinteresan. Maraming babae ang nabuntis niya noon, para lang mabayaran niya ang mga ito. Mayroong ilang mga kababaihan na tumalon mula sa mga gusali dahil sa kanya, ngunit ang lahat ng mga insidenteng iyon ay pinigilan ng pamilya Jordan. Hindi siya papayag na pakasalan ng isang kasuklam-suklam na lalaki, kahit na pinatay siya nito. Huminga ng malalim si Julia at sinabing, Silas, engaged na ako, at ang fiancé ko ay si Manuel Bennett. Kaya, hindi kita maaaring pakasalan. Isuko ang ideyang iyon. Bakit? Napatikip ng ngipin si Silas, at nagtanong, sa anong paraan ako mas mababa sa batang iyon mula sa kabundukan? Aside from having some medical skills and being good sa martial arts, how is he better than me? Wala siyang pera at kapangyarihan. Hindi siya kapares sa akin. Sumagot si Julia, bagaman walang pera at kapangyarihan si Manuel sa ngayon, tiyak na magiging outstanding siya sa hinaharap at hanggat sa tuktok, hinahangaan ng lahat. Kahit na sinabi na ito sa kanya ng kanyang lolo, lalo niyang naramdaman na hindi ordinaryong tao si Manuel matapos itong makasama ng ilang araw. Marahil si Manuel ay talagang magiging isang dragon sa mga tao sa hinaharap, tulad ng sinabi ng kanyang lolo. Sa kakayahan ng batang iyon, nangangarap siyang maging outstanding at umakyat sa tuktok. Ngumisi si Silas, fine, let's assume na baka maging outstanding talaga siya balang araw, pero mabubuhay pa kaya siya hanggang doon. Pinagalitan niya ang mga tao sa East Union, at nakatakda na siyang mamatay. Kinagat ni Julia ang kanyang mga ngipin, kasama ang pamilyang Stewart sa kanyang tabi, hindi namin hahayaan ang East Union na hawakan siya ng kahit isang buhok. Hey! Bahagyang tumawa si Silas at sinabing, ang East Union ay sinusuportahan ng South Protection King. Sa tingin mo ba talaga kayang protektahan siya ng Stewart family? Dapat mong malaman kung gaano kalakas ang South Protection King. Kahit na magsanib puwersa ang lahat ng pamilya ng River City, hindi nila magagawang labanan siya. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na putulin mo ang relasyon sa kanya sa lalong madaling panahon, baka hilahin niya ang iyong pamilya kasama niya. Tama na. Sigaw ni Julia at tumayo, the affairs of my family are none of your business. Hindi ko sisirain ang engagement namin ni Manuel. Ngayon umalis ka na dito. Damn it. Inis ang mukha ni Silas, at galit na inayos ang kurbata. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ibinagsak niya ang lahat ng pagkukunwari habang papalapit siya kay Julia, hakbang-hakbang. Anong gusto mo? Huwag ka nang lalapit. Namutla ang mukha ni Julia, at nagmamadaling umatras. Kabanata 27, makikinig ako sayo. Ano sa tingin mo? Ngumisi si Silas Jordan, Julia Stewart, tinugis kita ng tapat, pero patuloy mo akong tinatanggihan. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong gumawa ng ilang matinding hakbang para makuha ka. Kapag naluto na ang hilaw na kanin, mapapangasawa mo lang ako. Namutla ang mukha ni Julia Stewart, napaatras siya habang sumisigaw, kung maglakas loob kang humakbang pasulong, tatawag ako ng tulong. Tumawag ng tulong. Ngumisi si Silas Jordan, nasa labas ang mga bodyguard ko, walang makakapasok. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Silas Jordan, hinawakan ang braso ni Julia Stewart, at inipit siya sa desk ng opisina. Tulong. Tulong. Ang mga mata ni Julia Stewart ay napuno ng takot,
at siya ay sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Tumigil ka sa pagsigaw, walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ngumisi si Silas Jordan at pop unit na sana ng damit ni Julia Stewart. Ngunit, sa kritikal na sandali na ito, isang malakas na kalabog ang narinig, habang sinisipa ang pinto ng opisina. Isang figure ang pumasok na parang sibat, iyon ay si Manuel Bennett. Kasunod niya si Sonny Tolkien. Nakahiga ang ilang bodyguard na umiiyak sa lupa sa may pasukan. Presidente Stewart. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Sonny na mapasigaw sa gulat. Walang ganang binitawan ni Silas Jordan si Julia Stewart at tumabi. Tumangala si Manuel Bennett kay Silas Jordan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa malamig na liwanag, at isang malakas na nakamamatay na aura ang bumungad sa kanya. Kung siya ay makalipas ang ilang sandali, si Julia Stewart ay maaaring nasa tunay na panganib. Si Julia Stewart ang nobya niya, at kahit hindi pa sila opisyal na kasal, babae pa rin siya. Kung hindi man lang niya kayang protektahan ang sarili niyang babae, anong klaseng lalaki siya? Pagkakasala, mag-alala, galit. Ang lahat ng mga emosyong ito ay sumagi sa kanyang isipan. Sa sandaling ito, ang mga empleyado ng kumpanya ay naalarma at sumugod. Mataimtim na sinabi ni Manuel Bennett, Assistant Tolkien, manatili sa pintuan at huwag papasukin ang sinuman. Oo. Hindi alam ni Sonny kung ano ang binabalak ni Manuel Bennett ngunit sinunod pa rin niya ang kanyang mga tagubilin, mabilis na tumakbo palabas at isinara ang pinto. Sa sandaling isara ang pinto, nagsimulang maglakad ng hakbang-hakbang si Manuel Bennett patungo sa Silas Jordan. Sa bawat hakbang niya, mas lalong tumitindi ang kanyang hangarin sa pagpatay. Tila sumipsip ang kapaligiran sa opisina, na ikinalulungkot nina Julia Stewart at Silas Jordan. Anak, ano bang gusto mo? Huwag kang lalapit. Ako ang young master ng Jenkins family, ang unang major family sa River City. Kung maglakas loob kang hawakan ako, walang makakapagtanggol sa iyo. Naging mabilis ang paghinga ni Silas Jordan, at bumuhos ang malamig na pawis, habang patuloy siyang umatras. Takot na takot talaga siya sa martial skills ni Manuel Bennett. Sariwa pa sa kanyang isipan ang eksena kahapon na walang kahirap-hirap na pinasuko ni Manuel Bennett si Megan Jordan. Ano bang pamilya Jenkins, hindi ko sila sineseryoso. Naglakas loob kang hawakan ang babae ko, nililigawan mo lang si kamatayan. Malamig na sigaw ni Manuel Bennett, patuloy na nilapitan si Silas Jordan. Ipaglalaban kita. Si Silas Jordan ay umungal sa galit at diretsyong sinumpa si Manuel Bennett. Sa segundong iyon ng paglapit, inihampas ni Silas Jordan ang kanyang kamao kay Manuel Bennett. Bagaman hindi siya martial artist, nagpractice siya ng kung fu ng kamao at paa, kaya kaya niyang humawak ng 3 hanggang 5 malalakas na lalaki ng mag-isa. Sa kasamaang palad, nakilala niya si Manuel Bennett. Nang malapit na ang suntok ni Silas Jordan, casual na itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, hinawakan ito sa himpapawid, at walang kahirap-hirap na sinalo ang kamao ni Silas Jordan. Biglang, marahas na inikot ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay. Basag. Isang malutong na tunog ang umalangaw sa buong opisina. Napilipit at nabali ang kanang braso ni Silas Jordan. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Silas Jordan, puno ng matinding sakit ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi tumigil doon si Manuel Bennett. Sa isang mabangis na sipa, tinapakan niya ang dibdib ni Silas Jordan. Sa isang mapurol na kalabog, lumipad pa atras si Silas Jordan na parang bola ng kanyan, bumagsak sa pader ng may malakas na putok bago dumulas pababa. Si Silas Jordan ay pumulupot sa lupa, lumuwa ng isang subo ng tubig at patuloy na humahagulgul. Patuloy na nilapitan ni Manuel Bennett si Silas Jordan at saka itinaas ang kanyang paa, humakbang pababa sa isa sa mga paa ni Silas Jordan. Basag. Nabali agad ang isang paa. Si Silas Jordan ay nagpakawala ng mas malungkot na hiyaw, na umalangaw sa buong opisina at higit pa. Sa labas, si Sonny Tolkien at ang iba pang mga empleyado ay tahimik at nanginginig, hindi alam kung ano ang nangyari sa loob.
Matapos matapakan ang kanang binti ni Silas Jordan, inabot ni Manuel Bennett ang kanang kamay, hinawakan ang lalamunan ni Silas Jordan at itinaas siya mula sa lupa. Si Silas Jordan, na mas matangkad sa kalahating ulo kaysa kay Manuel Bennett at tumitimbang ng higit sa 150 pounds, ay hawak na ngayon ni Manuel na parang patay na aso. Nang makasalubong ang tingin ni Manuel, halos sumabog ang puso ni Silas Jordan sa takot. Nakita niya ang pagpatay na layunin. Gusto talaga siyang patayin ng lalaking ito. Namula ang mukha ni Silas Jordan, paos ang boses, "Hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, mamamatay ka rin. Masisira ang Stewart family." Ngayon lang natauhan si Julia Stewart. Nagmamadali siyang lumapit, hinawakan ang braso ni Manuel, na puno ng luha ang mga mata at umiling, "Manuel, huwag mo siyang patayin. Kung papatayin mo siya, mawawalan ka rin ng buhay." Nang makita ang pagmamakaawa sa mga mata ng babae, nawala ang hangarin ni Manuel sa pagpatay, at unti-unting napawi ang galit sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi ito mangangailangan ng maraming pagsisikap para mapatay niya ang halimaw na ito. Ngunit ang paggawa nito ay hindi may iwasang magdawat sa Stewart family. "Sige, papakinggan kita." Magiliw nang umiti si Manuel kay Julia Stewart, pagkatapos ay naglakad papunta sa pinto kasama si Silas Jordan sa hila, binuksan ito, at itinapon siya palabas. Sa pagkakataong ito, hindi na kita papatayin alang-alang kay Julia. Pero wag mo na akong makitang muli. Kung hindi, papatayin talaga kita. Magwala ka. Dahil doon, malakas na senaryo ni Manuel ang pinto. Agad na tumahimik ang labas ng opisina. Natulala si Sonny Tolkien at ang mga empleyado sa humahagulgol na si Silas Jordan. Sa sandaling ito, ang mga tanod ni Silas Jordan ay nagmamadaling bumangon mula sa lupa, binuhat si Silas Jordan, at nagmamadaling umalis. Nang makaalis si Silas Jordan, biglang sumabog ang eksena sa tsismis. Anong nangyari, pati si Silas Jordan ay nabugbog ng ganito? Sino ang lalaking iyon ngayon lang? Siya ay napakawalang awa. Hindi man lang niya pinabayaan si Silas Jordan. Mukhang bagong assistant ni President Stewart ang taong iyon. Nagsimulang mag-usap ang mga empleyado sa kanilang sarili. Sumimangot si Sonny Tolkien at sumigaw, "Huwag mong ipagkalat ang mga kaganapan ngayon. Maghiwa-hiwalay ang lahat." Kahit na curious ang mga empleyado, hindi sila nagtagal sa pintuan at unti-unting naghiwa-hiwalay. Pagkaalis ng mga empleyado, tinulak ni Sonny Tolkien ang pinto at pumasok. "President Stewart, anong nangyari?" Nagmamadaling tanong ni Sonny Tolkien. Umupo si Julia Stewart sa sofa, medyo tulala pa rin at hindi naririnig ang mga salita ni Sonny Tolkien. Umupo sa tabi niya si Manuel Bennett, nakangiting malumanay, at sinabing, "President Stewart, tapos na, sabihin sa amin kung ano ang nangyari." Huminga ng malalim si Julia Stewart at sinabi kina Manuel Bennett at Sonny Tolkien ang tungkol sa nangyari. Matapos marinig ang mga salita ni Julia Stewart, nagalit si Sonny Tolkien. Sobra na ang ginawa ni Silas Jordan, naglakas loob na tretuhin ka ng ganyan. "President Stewart, dapat ba tayong tumawag ng pulis?" Kabanata 028, ipanalo ang taong ito. Si Silas Jordan ang panganay na anak ng pamilya Jordan. Sa tingin mo ba makakatulong ang pagtawag sa pulis? Napabuntong hininga si Julia Stewart at saka sinabi, "Bukod dito, naturuan na ng leksyon si Silas Jordan at hindi na dapat manggahas na gawin ito muli sa hinaharap." President Stewart, totoo ba ang sinabi ni Silas Jordan? Ang kanilang Prosperity Pharmaceutical ay talagang bumili ng sikretong formula mula sa ancient medical family ng Kyoto. Nagmamadaling tanong ni Sonny Tolkien. Dapat totoo. Tumango si Julia Stewart. "President Stewart, ano ang dapat nating gawin?" Mukhang balisa si Sonny Tolkien at sinabing, "Ang sikretong formula na balak ibenta sa atin ng Chaplin family ay tiyak na hindi maihahambing sa sikretong formula na ibinigay ng ancient medical family ng Kyoto. Bukod dito, ang ibinibigay ng Chaplin family ay hindi isang kumpletong formula, ngunit isang depekto. Kapag nagawa na namin ang bagong produkto, hindi namin magagawang makipagkompetensya sa Prosperity Pharmaceutical."
Kumunot ang noo ni Julia Stewart at sinabing, isa-isang hakbang lang ang magagawa natin ngayon. Kailangan namin agad na gumawa ng isang bagong produkto upang patatagin ang merkado at pagkatapos ay makahanap ng iba pang mga lihim na recipe. Pagkatapos, binago ni Julia Stewart ang usapan at nagtanong, siya nga pala, paano mo nakuhang bayaran si Direk Lee ang pera? Ilang beses na namin siyang kinulit noon, wala daw siyang pera. Paano naging maayos ngayon? Salamat sa lahat kay Assistant Bennett. Walang itinago si Sonny Tolkien at sinabi kay Julia Stewart ang nangyari sa World Trading Company. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Sonny Tolkien, si Julia Stewart ay agad na namangha. Tumingin siya kay Manuel Bennett na may hindi makapaniwalang ekspresyon, ikaw. Mahuhuli mo talaga ang lumulutang na espiritu. Isang banayad ng ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett at sinabing, President Stewart, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon? Wala akong hindi magagawa. Nang marinig ito, biglang natigilan si Sonny Tolkien. Ano ang ibig sabihin nito? May iba bang kakayahan si Manuel Bennett? Saan sa lupa ay kinuha ni Pangulong Stewart ang gayong eksperto? Biro ni Julia Stewart, Manuel, bagamat hindi mo naiintindihan ang negosyo, medyo magaling kang mangolekta ng utang. Mula ngayon, lahat ng bagay sa pagkolekta ng utang ay ibibigay sa iyo. Si Manuel Bennett ay mukhang walang magawa at sinabing, President Stewart, huwag mo akong bigyan ng ganoong gawain ng walang teknikal na nilalaman. Hindi ito interesante. Gusto mong gumawa ng isang bagay na may teknikal na nilalaman. Biglang tumango si Julia Stewart at saka sinabi kay Sonny Tolkien, Sonny, dalhin mo si Manuel para bisitahin ang kumpanya ngayon din. Pansamantala, tingnan mo kung may hindi mo kayang hawakan at hayaan mo siyang bahala. Nagprotesta ako. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at napaungol. Hindi wasto ang protesta. Mapaglarong ipinikit ni Julia Stewart ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay isang mahalagang empleyado ng aming kumpanya, kaya dapat mong gawin ang iyong makakaya para sa kumpanya. Hindi nakaimik si Manuel Bennett. Ang pakikipagtipan sa babaeng ito ay naging isang pitfall. Nang makita ang nahihiyang hitsura ni Manuel Bennett, hindi napigil ang mapangiti ni Sonny Tolkien na nakatayo sa tabi niya. Gayunpaman, napansin din niya na tila iba ang pakikitungo ni Pangulong Stewart kay Manuel Bennett sa ibang mga empleyado. Sa harap ng ibang mga empleyado, palaging seryoso at malamig si President Stewart. Ngunit sa harap ni Manuel Bennett, si Pangulong Stewart ay talagang nagpahayag ng isang kaibig-ibig at kaakit-akit na ugali tulad ng isang maliit na babae. Hindi kaya si Manuel Bennett ang tunay na manliligaw ni President Stewart? Kinaweya ni Julia Stewart ang kanyang kamay at sinabing, Sonny, bilisan mo at ilabas mo ang lalaking ito para maging pamilyar sa kumpanya para mas mapagsilbihan niya ang kumpanya sa hinaharap. Oo, Presidente Stewart. Sumagot si Sonny Tolkien, at saka inilabas si Manuel Bennett sa opisina. Kasabay nito, Dragon River Manor. May mga bundok at tubig, mga berdeng puno, at ang kapaligiran ay tahimik at liblib. Maraming nakaitim na bodyguard na nagbabantay sa labas ng manor. Ang taong nakatira dito ay walang iba kundi ang pinuno ng East Union, si Sheridan Jules. Sa sandaling ito, sa Manor Hall, si Sheridan Jules, na nakasuot ng itim na tradisyonal na suit na may mga puting guhit sa mga templo, ay nakaupo sa gitnang upuan na nagpapakita ng marangal na hitsura. Sa magkabilang gilid ng sitting area ay ilang upper-level na miyembro ng East Union. Magalang na nakatayo si Megan Jordan sa harap ni Sheridan Jules, iniulat ang mga nangyari kahapon sa Cloud Cauldron Hotel. Bagamat alam na ni Sheridan Jules ang nangyari sa Cloud Cauldron Hotel kahapon, hindi niya alam ang detalye ng usapin. Matapos makinig sa ulat ni Megan Jordan, ilang mga upper-level na miyembro ng East Union ang biglang nagalit. Ang batang ito na nagngangalang Manuel Bennett ay tunay na walang alam sa kanyang sariling mga kakayahan. Hindi lamang niya sinaktan ang ating mga miyembro ng East Union, ngunit naglakas loob din siyang pagbantaan ang Dragon Master. Halos nililigawan niya si kamatayan. Ang nagsasalita ay isang matipuno, masungit na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki.
Ang malakas na taong ito ay ang pinuno ng 5 dakilang hari ng East Union, si Van Gordon, na binyansagang Black Tiger. Gayunpaman, ang batang iyon ay manugang ng Stuart, kaya ang pagpatay sa kanya ay maaaring medyo mahirap. Isa sa 5 Great Kings Explosive Bear, si Irving Winkler, ay nagpatuloy. Paano ang Stuart family? Matatakot ba tayo sa Stuart family sa ating East Union? Kung ang Stuart family ay maglakas loob na manindigan para sa batang iyon, lipulin lang natin sila. Dragon Master, sa suporta ng South Protection King, hindi natin kailangang matakot sa mga bastos na pamilyang ito. Bitawan mo lang ako at patayin ang batang iyon. Ang Mad Lion, na si Kim West at ang Poisonous Snake, na si Michael Lee, kabilang sa 5 Great Kings, ay sunod-sunod ding nagsalita. Itinaas ni Sheridan Jules ang kanyang kamay at saka tumingin kay Megan Jordan, nagtanong, Megan, ano sa tingin mo ang lakas ng batang iyon? Sumagot si Megan Jordan, napakalakas. Gaano kalakas? Tanong ulit ni Sheridan Jules. Sinabi ni Megan Jordan, ang bata ay may kakayahang patayin ako sa 1 segundo. Malamang na siya ay isang pre-celestial martial artist. Ano? Pre-celestial martial artist? Hindi pwede yun. Si Mr. Herrera, sabi mo nasa 20s pa lang ang bata. Paano siya naging pre-celestial martial artist? Mr. Herrera, hindi mo lang pinapalaki ang lakas ng batang iyan dahil natalo ka sa kanya, di ba? Nagsalita si Van Gordon at ang iba pa, na hindi naniniwala kay Megan. Kahit si Sheridan Jules ay hindi naniwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Sheridan Jules mismo ay isang pre-celestial martial artist. Sa patnubay din ng South Protection King na siya ay nakapasok sa pre-celestial realm. Kung hindi, malamang na hindi na siya makakatuntong sa kaharian na ito. Ngunit ngayon, sinabi ni Megan Jordan na isang binata sa edad na 20s ang nakarating sa pre-celestial realm cultivation, na talagang hindi mapaniwalaan ni Sheridan Jules. Sabi ni Megan Jordan, kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumunta at alamin sa iyong sarili. Sa anumang kaso, hindi ko pinalaki ang lahat. Malakas talaga ang batang iyon. Wala akong lakas para lumaban sa kanya. Nang marinig ito, tumahimik si Van Gordon at ang iba pa ngunit nanatiling kalahating naniniwala at kalahating pagdududa. Napakunot ang kilay ni Sheridan Jules at napaisip ng malalim. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsimulang magsalita si Sheridan Jules, kung talagang may pre-celestial realm cultivation ang batang iyon, dapat nating gawin, East Union, ang lahat ng ating makakaya para i-recruit siya sa ating hanay. Ano? Dragon Master, gusto mong i-recruit ang batang iyon? Biglang natigilan si Van Gordon. Mabilis na sinabi ni Kim West, Dragon Master, ang batang iyon ay nasaktan ng napakarami sa ating mga kapatid. Hindi natin siya maaaring pabayaan ng ganito. Ngayon kailangan nating gawin ang lahat para makapag-recruit ng mga talento. Sa ganitong paraan lamang tayo mabibigyang pansin ng South Protection King at hayaan tayong mamahala ng mas maraming industriya. Walang pakialam na nagsalita si Sheridan Jules, saka nagpatuloy, syempre, depende pa rin kung alam ng batang iyon ang kasalukuyang sitwasyon o hindi. Kung alam niya ang kasalukuyang sitwasyon at handang sumama sa ating East Union, maaaring mapupunas ang mga hinaing ng nakaraan. Siyempre, kung hindi niya alam ang sitwasyon ngayon, papatayin natin siya. Habang nagsasalita siya, inutusan ni Sheridan Jules si Megan Jordan, Megan, humanap ng oras para imbitahan ang batang iyon. Oo, Dragon Master. Tumango si Megan Jordan bilang pagsang-ayon. Kabanata 20, malapit na magwakas ang buhay. Bandang 3:00 ng hapon. Sa pasukan ng East Beauty Pharmaceuticals. Si Julia Stewart at ang kanyang upper-level team ay tahimik na naghihintay sa pasukan para sa pagdating ng pamilya Chaplin. Naghihintay sila roon mula noong mga 2:00, isang buong oras, ngunit hindi pa dumarating ang pamilyang Chaplin. President Stewart, kailangan ba talaga nating gumawa ng ganoong palabas? Medyo malungkot na tanong ni Manuel Bennett. Sinabi ni Julia Stewart, ang pamilyang Chaplin ay darating hanggang sa River City,
kaya natural na kailangan natin silang tretuhin ng magiliw. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett, pero ang susi ay 2:00 na daw sila darating, ngayon ay 3:00 na, hindi pa sila nakakarating. Hindi ba't pinaglalaroan lang tayo nito? Eksakto. Sa tingin ko, sinasadya ng mga chaplain ito. Malungkot ding sabi ni Sonny Tolkien. Sa katunayan, sa oras na ito, marami sa mga mataas na antas na kawani sa East Beauty Pharmaceuticals ang hindi rin nasisiyahan. Napabuntong hininga si Julia Stewart, walang paraan, pagkatapos ng lahat, humihingi kami ng kanilang tulong ngayon, kaya dapat tiisin ng lahat. Umiling si Manuel Bennett, pagkatapos ay titingnan kung mabuti kung anong uri ng lihim na race eta ang ibibigay sa atin ng pamilyang chaplain, na ginagawang sulit ang ating paghihintay. Samantala, Lewis Family Villa. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Sina Joanne Holman at Cyril Clancy ay sinusuri ang katawan ni Vic Lewis. Nakahiga si Vic Lewis sa kama, mapatla at payat ang buong mukha, halos wala ng buhay. Ang mga tao ng pamilya Lewis ay nagtipon-tipon, hindi man lang nangangahas na huminga. Hindi nagtagal, natapos na nina Joanne Holman at Cyril Clancy ang inspection. Dr. Holman, Dr. Clancy, kumusta ang aking ama? Nagmamadaling tanong ni Chana Lewis. Ang ibang mga miyembro ng pamilyang Lewis ay tumingin din kina Joanne Holman at Cyril Clancy ng may pag-asa. Sumimangot si Joanne Holman, mahina ang aura ng matandang Mr. Lewis, mahina ang kanyang pulso, at bumababa ang paggana ng kanyang mga panloob na organo, ngunit hindi ko matukoy kung ano talaga ang sakit sa kanya. Nag-isip si Cyril Clancy, Old Hefner, sa tingin mo ba ito ay ang 5 Days of Heaven and Man? Malamang. Tumango si Joanne Holman. May kaina-hinalang tanong ni Chana Lewis, Dr. Clancy, ano ang 5 pagkabulok ng langit at tao? Sumagot si Cyril Clancy, ang 5 pagkabulok ng langit at tao ay tumutukoy sa 5 pagpapakita na lumilitaw kapag ang buhay ng isang tao ay malapit ng magwakas, maruruming damit, nalalanta ang buhok, pagpapawi sa ilalim ng mga bisig, isang mabahong katawan, at isang pangkalahatang pakiramdam ng pagkabalisa. Ano? Matatapos na ang buhay. Dr. Holman, Dr. Clancy, mangyaring mag-isip ng solusyon. Mga banal na doktor, hanggat maaari ninyong pagalingin ang aking ama, ang aming pamilyang Lewis ay lubos na magpapasalamat. Nagsalita ang lahat ng mga tao sa pamilya Lewis, biglang nagpanik. Si Vic Lewis ang haligi ng pamilyang Lewis. Kung siya ay namatay, ang kanilang pamilya ay lubhang maaapektuhan. Ibinuko rin ni Vic Lewis ang kanyang bibig, mahinang sinabi, Dr. Holman, Dr. Clancy. Please save me. Napabuntong hininga si Joanne Holman at sinabing, paumanhin talaga, matandang Mr. Lewis, ngunit wala rin kaming kapangyarihan. Umiling din si Cyril Clancy, The 5 Days of Heaven and Man, kahit isang immortal ay hindi makakaligtas. Hindi mamamatay si Lolo. Dapat may paraan, dapat may paraan. Parehong umiyak sina Ana at Alma Lewis. Ang ibang mga miyembro ng pamilya Lewis ay nagsusuot din ng mga desperadong ekspresyon. Paos na pakiusap ni Chana Lewis, pakiusap, mga divine doctor, mag-isip ng ibang paraan. Please, kayong dalawa. Nag-isip sandali si Joanne Holman at sinabing, ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko ang isang divine doctor na maaaring may paraan para iligtas si Old Mr. Lewis. Matandang Hefner, ngayong binanggit mo ito, naaalala ko rin. Lumiwanag ang mga mata ni Cyril Clancy, ilang araw na ang nakalipas, nakilala ko rin ang isang divine doctor na napaka-advance ng medical skills, malayo sa akin. At saka, naging alagad na niya ako. Kung mamagitan ang aking guro, baka maliligtas si Old Mr. Lewis. Nang marinig ang mga salita ni na Joanne Holman at Cyril Clancy, tuwang-tuwa ang mga tao sa pamilya Lewis. Nagmamadaling sinabi ni Chana Lewis, Dr. Holman, Dr. Clancy, mangyaring anyayahan ang dalawang divine doctor na iyon sa lalong madaling panahon. Kung mapapagaling ng dalawang divine doctor na iyon ang aking ama, sisiguraduhin kong ipapakita ko ang aming pasasalamat. Paulit-ulit ding tumango ang iba sa pamilya Lewis,
Puno ng pag-asa ang kanilang mga mukha. Sige, susubukan kong makipag-ugnayan at tingnan kung handang pumunta ang Divine Doctor. Susubukan ko ring kontakan ang aking guro. Kaya, parehong kinuha ni na Joanne Holman at Cyril Clancy ang kanilang mga mobile phone at nagsimulang tumawag. Sa sandaling ito, sa pasukan sa East Beauty Pharmaceuticals. Nang makitang hindi pa dumarating ang pamilya Chaplin, ang puso ni Manuel Bennett ay lalong naiinip. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Manuel Bennett ang kanyang telepono at nakitang ito ay isang tawag mula kay Joanne Holman. So, yung matandang yun yung tumawag. Ikinonekta ang tawag sa telepono. Nagtanong si Manuel Bennett, "Old Mr. Holman, ano ang problema sa tawag sa akin sa telepono?" "Dr. Bennett, ang aking kaibigan ay may malubhang karamdaman sa kama, sa isang kritikal na sitwasyon. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa iyo. Magiging komportable ba ito para sa iyo ngayon?" Dumating ang boses ni Joanne Holman sa telepono. "Maginhawa, syempre maginhawa." Sumagot si Manuel Bennett at nagtanong, "Nasaan ka ngayon?" Sumagot si Joanne Holman, "Louis Family Villa." Louis Family Villa. Tila ang kaibigang binanggit ni Joanne Holman ay si Vic Louis. Sa pagbilang ng oras, hindi na magtatagal si Vic Louis. Anong mali? Si Joanne Holman ay labis na naguguluhan. Sinabi ni Manuel Bennett, "Wala, pupunta ako ngayon." Tuwang-tuwa si Joanne Holman, "Maraming salamat, Dr. Bennett." Gayunpaman, nang ibaba ni Manuel Bennett ang telepono, isa pang tawag ang pumasok. Sinulyapan niya ang caller ID at nakita niyang tawag iyon mula kay Cyril Clancy. Nakita niyang kakaiba ito. Bakit tumatawag din ang matabang matandang iyon? Litong-lito si Manuel Bennett at sinagot ang telepono. "Guro, ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, buhay at kamatayan." Sa sandaling nakakonekta ang telepono, narinig ang boses ni Cyril Clancy. "Anong buhay at kamatayan? Anong nangyari?" Tanong ni Manuel Bennett sa kakaibang tono. Sinabi ni Cyril Clancy, "Guro, mayroon akong kaibigan na nasa kritikal na sitwasyon at nangangailangan ng agarang paggamot. Sana makatulong ka. Mayroon ka ring kaibigan na nasa masamang paraan." Biglang napatulala si Manuel Bennett. "Ha? Medyo natarante si Cyril Clancy. Anong ibig mong sabihin?" Sinabi ni Manuel Bennett, "Wala lang, sabihin mo lang kung nasaan ka." Sumagot si Cyril Clancy, "Master, nasa Louis Family Villa ako." Nang marinig ito, kumaibot si Manuel Bennett sa gilid ng kanyang bibig. Kaya, sina Joanne Holman at Cyril Clancy ay nagsasalita tungkol sa parehong tao. "Nakuha ko. Pupunta ako ngayon din." Direktang sumang-ayon si Manuel Bennett, saka ibinaba ang telepono. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na pumunta sa Louis Family Villa ay hindi para gamutin si Vic Louis, kundi para makita sina Joanne Holman at Cyril Clancy. Napagpasyahan na niyang tanggapin ang dalawang matandang ito bilang kanyang mga alagad at hayaan silang tumulong sa kanya sa pagkolekta ng mga gamot. Dahil magkasama silang dalawa, iniligtas siya nito sa hirap na hanapin sila isa-isa. Kung tutuusin, ayaw niyang pagsilbihan ang pamilyang Chaplin, at nagkataong nakahanap ng dahilan para makawala. Sa sandaling iyon, isang hilera ng mga sasakyan ang huli nang dumating. Ang nasa harap ay isang itim na Rolls-Royce, na sinundan ng ilang sasakyang Mercedes-Benz. Mabilis na huminto ang fleet sa pasukan ng East Beauty Pharmaceuticals. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas ang isang grupo ng mga tao at naglakad patungo sa gilid na ito. Ang pamilyang Chaplin iyon. Kabanata 30, Umaatungal ang Leon. Ang pinuno ay isang lalaking may katamtamang pangangatawan, nakasuot ng kulay abong tela na pinasadyang robe. Nang makita ang pamilyang Chaplin na dumating, pinangunahan ni Julia Stewart ang kanyang mga tauhan sa itaas na antas upang sabik na batiin sila. Sumunod si Manuel Bennett at tahimik na tinanong si Sonny Tolkien, Assistant Tolkien, sino ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon. Bumulong pabalik si Sonny Tolkien, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon ay si Chen Haisheng, ang ikatlong kapatid ng kasalukuyang may-ari ng pamilya ng Chaplin family, si Jeremy Chaplin, at siya rin ang kinatawan na ipinadala ng Chaplin family sa pagkakataong ito. Oh!
Tumango si Manuel Bennett na may nakakaunawang tingin. Maligayang pagdating, Mr. Chaplin, sa East Beauty Pharmaceuticals. Ngumiti si Julia Stewart at inilahad ang kanyang kamay kay Henry Chaplin. Paumanhin sa paghihintay ni Pangulong Stewart, iniabot din ni Henry Chaplin ang kanyang kamay. Bagamat sinabi ito ni Henry, ang kanyang mukha ay mayabang, walang bakas ng paghingi ng tawad. Ang iba sa pamilyang Chaplin ay minamaliit din ang mga staff ng East Beauty Pharmaceuticals na may mapanghamak na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, sila ay nagmula sa isang sinaunang medikal na pamilya sa Arthur City, at ang kanilang mga ninuno ay kahit na mga imperial na doktor ng nakaraang dinastiya. Kaya kahit saan man sila magpunta, ituturing silang mga natatanging panauhin. Kaya, mayroon silang kapital na ipagmalaki. Nakangiting umiling si Julia Stewart at sinabing, Mr. Chaplin, kanina pa kami naghihintay. By the way, nakapag-book na kami ng hotel. Mamaya, pagkatapos naming matapos ang negosasyon, lahat ay maaaring dumiretso sa hotel para magpahinga. Pagkasabi niyan, sumenya si Julia Stewart, pakipasok sa loob, lahat. Pagkatapos, pinangunahan ni Julia Stewart si Henry Chaplin at ang iba pa patungo sa kumpanya. Hindi sila sinundan ni Manuel Bennett sa loob, ngunit tinawag niya si Sonny Tolkien, Assistant Tolkien, halika rito. Assistant Bennett, ano ang problema? Lumapit si Sonny Tolkien. Mayroon akong agarang gawain sa Lewis family, kaya hindi ko kayo sasamahan sa itaas. Humingi ng paumanhin si Manuel Bennett at saka kinuha ang mga dokumento at panulat sa kamay ni Sonny Tolkien. Binuksan niya ang dokumento, nakakita ng isang blankong papel, kinuha ang panulat, at mabilis na sinulatan ito ng beauty secret formula. Pagkatapos ay ibinalik niya ang dokumento at panulat kay Sonny Tolkien, Assistant Tolkien, ito ay isang beauty secret recipe na sinulat ko. Kung si President Stewart at ang Chaplin family ay hindi magkakasundo mamaya, ibigay ang lihim na recipe na ito kay President Stewart. Assistant Bennett. Bago pa makapagtanong si Sonny Tolkien, nagmamadaling tumakbo si Manuel Bennett sa tabing kalsada at pinahinto ang isang dumadaang taxi bago umalis ng kumpanya. Binuksan niya ang dokumento at tiningnan ang sekretong formula na katatapos lang isinulat ni Manuel Bennett, Ulong, ito ba talaga ang beauty secret formula? Dahil sinabi ni Assistant Bennett, ipakita natin kay President Stewart mamaya. With that, dali-daling isinara ni Sonny ang dokumento at pumasok sa kumpanya. Sa sandaling ito, sa lobby ng kumpanya. Mr. Chaplin, gusto mo bang maglibot muna sa aming kumpanya? Tanong ni Julia Stewart kay Henry Chaplin. Ano ang makikita sa isang maliit na kumpanya? Biglang sabi ng isang magarbong bihis na dalaga sa likod ni Henry Chaplin. Nang marinig ni Julia Stewart ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Julia Stewart na sumimangot at hindi nasiyahan. Bagamat hindi lumawak ang East Beauty Pharmaceuticals sa kabila ng River City, hindi rin ito itinuturing na maliit sa laki. Dahil pinag-uusapan sa ganoong paraan, natural na hindi siya masaya. Ngunit hindi sinaway ni Henry Chaplin ang babae. Sa halip, nagsalita siya ng walang pakialam, President Stewart, huwag na tayong mag-abala sa paglilibot at diretso sa punto. Sige na. Tumango si Julia Stewart. Hindi nagtagal, dinala ni Julia Stewart ang lahat sa conference room sa ika-29 na palapag sa pamamagitan ng elevator. Pagpasok sa conference room, lahat ay nagsiupuan. Inutusan din ni Julia Stewart ang ilang empleyado na magdala ng kape. Nang isara ang pinto ng conference room, humigop si Henry Chaplin ng kanyang kape at sinabing, President Stewart, hindi ako magpapatalo. Hanggat kaya mo, ibebenta ko sa iyo ang beauty secret recipe na ipinasa mula sa aming mga ninuno ng Chaplin. Mr. Si Chaplin ay talagang isang tao sa kanyang salita. Tumango si Julia Stewart at sinabing, maaari kong tanungin kung magkano si Mr. Balak ni Chaplin na ibenta ito. Itinaas ni Henry Chaplin ang 5 daliri. 5 milyon. Nagulat si Julia Stewart. Ang kanyang budget ay 100 milyon sa kanyang isip. Kung mabibili niya ang sekretong formula sa halagang 50 milyon, makatipid siya ng 50 milyon.
Umiling si Henry Chaplin at sinabing, President Stewart, hindi 50 milyon ang hinihingi ko, kundi 500 milyon. Bago pa man mahulog ang mga salita, nagkaroon ng kaguluhan sa mga empleyado ng East Beauty Pharmaceuticals. Ano? 500 milyon. Sobra ang 500 milyon, iyan ay isang tahasang rip-off. President Stewart, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Lahat ng mga tao mula sa East Beauty Pharmaceuticals ay tumunog. Nagsalubong ang kilay ni Julia Stewart. Ang kanyang budget ay 100 milyon, ngunit ang hinihinging presyo ng kabilang partido ay 500 milyon. Lumampas na ito sa kanyang budget. Bukod dito, ang account ng kumpanya ay kasalukuyang hindi kayang bayaran ang ganoong kalaking pera. Kinusot-kusot ni Henry Chaplin ang kanyang mga mata at sinabing, President Stewart, nanggaling kami sa Arthur City ng may katapatan. Umaasa kami na hindi pababayaan ni Pangulong Stewart ang aming sinseridad. Huminga ng malalim si Julia Stewart at sinabing, Mr. Chaplin, gusto muna naming makita ang sekretong formula at tingnan kung sulit ang presyo. Walang problema. Tumango si Henry Chaplin at saka naglabas ng password box at sinimulang ipasok ang password. Hindi nagtagal, binuksan ni Henry Chaplin ang kahon ng password, kumuha ng isang piraso ng gintong tela, at ibinigay ito kay Julia Stewart. Dahil ang lihim na formula ay nakalista lamang ang mga panggamot na materyales, at ang mahalagang impormasyon tulad ng dosis ng gamot at paraan ng pagsasaayos ay hindi kasama, naglakas loob siyang ipakita ito kay Julia Stewart at sa iba pa. Kinuha ni Julia Stewart ang gintong tela at sinulyapan ito ngunit hindi niya maintindihan. Kaya, iniabot niya ang gintong tela sa mga tao mula sa pangkat ng Research and Development. Ang mga tao ng pangkat ng R&D ay nagsimulang mag-browse sa sikretong formula na naitala sa ginintoang tela. Makalipas ang ilang minuto, isang karaniwang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin ang nagsabi, President Stewart, ito nga ang beauty secret recipe na 8 whites powder, mula sa Imperial Court ng nakaraang dinastiya. Ginamit din daw ng reyna at babae ng nakaraang dinastiya ang sekretong recipe na ito, at ito ay napakahalaga. Gayunpaman, ang formula na ito ay isang depekto lamang at hindi kumpleto, na nakakalungkot. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang pinuno ng pangkat ng R&D, si Irving Luther. Buong pagmamalaking sinabi ni Henry Chaplin, kung kumpleto ang formula na 8 whites powder, na ito, hindi lang 500 milyon ang hinihingi naming presyo, kundi 10 bilyon man lang. Sabi ni Julia Stewart, Mr. Chaplin, taos-puso kami sa pagbili ng sikretong recipe na ito. Sana mapababa ang presyo. Napangiti rin si Irving Luther at sinabing, Mr. Chaplin, umaasa kaming makapagtatag ng pangmatagalang partnership sa pamilyang Chaplin, kaya sumabad si Henry Chaplin, 500 milyon na ang pinakamababang presyo. Hindi na tayo bababa. Ito. Kinagat ni Julia Stewart ang kanyang mga labi at biglang nasa mahirap na posisyon. Natigil din ang ngiti sa mukha ni Irving Luther. Si Henry Chaplin ay masyadong hindi makatwiran. Walang puwang para sa negosasyon. Kung hindi mo kayang bilhin ito, huwag mo itong bilhin. Hindi lang ang kumpanya mo ang gustong bumili ng secret formula namin. Hindi mo kayang bilhin ang formula, ngunit naging dahilan mo kami na umabot hanggang dito. Ang iba sa pamilyang Chaplin ay nanunuya, ang kanilang mga mata ay puno ng pang-aalipusta at panunuya. Lalong naging hindi kaaya-aya ang mga mukha ni Julia Stewart at ng kanyang mga empleyado. Kung hindi dahil sa kanilang kahilingan, hindi nila titiisin ang kahihiyang ito. Dahil hindi ka makabuo ng pera, kalimutan mo na iyon. Naiinis na sabi ni Henry Chaplin at saka tumayo, "Tara na." Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Henry Chaplin ang mga miyembro ng kanyang pamilya na umalis. Kabanata 31, Hindi mabibaylang pamamaraan. Mabilis na sumigaw si Julia Stewart, Mr. Chaplin, teka, mas makakapag-usap pa tayo. Gayunpaman, si Henry Chaplin at ang kanyang grupo ay hindi nagpakita ng anumang intensyon na manatili. Si Julia Stewart ay may mapait na hitsura sa kanyang mukha, hindi inaasahan na ang negosasyon ay masira.
Nasaroon din ng loob ang lahat ng upper-level managers ng East Beauty Pharmaceuticals. Tapos na. Kung hindi nila mabibili ang bagong lihim na recipe, ang East Beauty Pharmaceuticals ay talagang matatapos sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, naalala ni Sonny Tolkien ang sinabi ni Manuel Bennett bago umalis at mabilis na sinabi, "President Stewart, mayroon akong para sa iyo." Ano ito? Si Julia Stewart ay mukhang tuliro. Nagmamadaling kumuha si Sonny ng isang papel mula sa isang file at iniabot kay Julia Stewart. Nang kunin ni Julia ang papel at tingnan ito, hindi niya maintindihan ang nakasulat doon. Gayunpaman, si Irving Luther, na nakaupo sa tabi niya, ay napatingin sa nilalaman sa papel at biglang nagulat. Mabilis niyang sinabi, "President Stewart, tingnan ko." Inabot ni Julia ang papel kay Irving Luther. Maingat na binasa ito ni Irving ng ilang beses at agad na nagsimulang manginig at mabilis na huminga. Hindi niya maiwasang mapabulalas, ito ba? Ito kaya ang sikretong formula para sa Rouge Jade Liquid? Ano? Ang Rouge Jade Liquid? Ito ba talaga ang sikretong formula para sa Rouge Jade Liquid? Nagtipon-tipon din ang ibang miyembro ng Research and Development Group. Nang makita nila ang secret recipe na nakasulat sa papel, marami sa kanila ang natuwa, namula ang mga mukha. Ito talaga ang Rouge Jade Liquid. Ito talaga ang Rouge Jade Liquid. Excited na bulalas ng isang miyembro. Hindi ko akalaing ako, si Irving Luther, ay makikita balang araw ang tunay na sekretong formula ng Rouge Jade Liquid. Wala akong pinagsisisihan, wala akong pinagsisisihan. Namula ang mga mata ni Irving sa sobrang excitement. Team Leader Luis, napakahalaga ba ng sekretong formula na ito? Nag-aalalang tanong ni Julia. Precious, syempre mahalaga. Sinubukan ni Irving na kumalma at sinabing, ito ang beauty secret recipe na ginamit ng Hans Dynasty Queen na si Cherry Whale. Ang sikretong recipe na ito ang nagbigay daan kay Cherry Whale na mapanatili ang kanyang kagandahan sa loob ng maraming taon. Dahil ito ay mula pa noon, ang lihim na recipe na ito ay matagal nang nawala. Sa ngayon, maraming imitasyon ng Rouge Jade Liquid, secret recipe ang nasa merkado, ngunit kahit na ang mga iyon ay may napakalakas na epekto. Pero hindi ko akalain na ang totoong Rouge Jade Liquid, ay mananatili pa rin sa mundong ito. Sabi nga sa kasabihan, madaling makuha ang 1,000 ginto, mahirap hanapin ang isang panig. Ang lihim na formula na ito ay hindi mabibili ng salapi. Nang marinig ang sinabi ni Irving, natigilan si Julia. Si Cherry Whale ay ang reyna ng Hans Dynasty, at ang kanyang sikat na kagandahan ay naipasa hanggang ngayon. Sa idioma na, Janus ay matambok, Cherry ay manipis, Janus, ay tumutukoy kay Janus Bennett, at Cherry, ay tumutukoy sa Cherry Whale. Hindi niya inaasahan na nakalagay sa papel ang beauty secret recipe ni Cherry Whale. Natigilan din si Sonny. Hindi niya akalain na ang simpleng isinulat ni Manuel Bennett ay isang tunay na recipe ng lihim ng kagandahan, at napakamahal nito. Sa oras na ito, narinig ni Henry Chaplin at ng kanyang grupo, na naglalakad patungo sa pasukan, ang mga salita ni Irving at ng iba pa at tumigil sila. Lalo na si Henry Chaplin, na mabilis na lumapit. Siya ay may malaking ngiti sa kanyang mukha, hinimas ang kanyang mga kamay, at sinabing, "Mr. Luther, pwede ko bang tingnan?" Bumaling si Irving kay Julia at sinabing, "President Stewart, bagamat ang sekretong formula na ito ay may mga pangalan ng gamot, ang mga partikular na paraan ng paghahanda at dosis ay hindi isinulat. Hindi nakakapinsala na hayaan si Mr. Chaplin tingnan mo." Tumango si Julia at sinabing, "Then let Mr. Chaplin tingnan mo." Pagkatapos ay ibinigay ni Irving ang sekretong formula kay Henry Chaplin. Kinuha ni Henry ang sekretong formula at nagsimulang magbasa. Nagtipon-tipon din ang mga matatanda mula sa Chaplin family. Ilang minuto lang ang tinagal. My goodness, ito talaga ang secret formula ng Rouge Jade Liquid. Ito talaga. Hindi ko akalain na makikita ko ang totoong sekretong formula ng Rouge Jade Liquid sa buhay ko. Kaya kong mamatay ng walang pagsisisi. Ilang elder ng Chaplin family ang napabuntong hininga sa pagkamangha, tumulo ang luha sa kanilang mga mukha.
Si Henry Chaplin ay nanginginig din sa pananabik, hindi maipahayag ang kanyang pagkamangha at pagkagulat sa mga salita. Makakasiguro siya. Ito ang totoong, Rouge Jade Liquid, na sikretong formula. Mabilis na ibinalik ni Henry Chaplin ang sikretong formula kay Julia Stewart at pagkatapos ay nagmamadaling nagtanong, President Stewart, saan nanggaling ang sikretong formula na ito? President Stewart, bakit mo gustong bilhin ang aming sikretong formula kung mayroon ka ng ganoon kahalaga? Oo, ang lihim na formula na ito ay mas malakas kaysa sa aming 8 whites powder. Ang mga elder ng Chaplin family ay labis na nalito. Si Julia Stewart ay tumingin din kay Sonny Tolkien nang may pagtataka at nagtanong, Sonny, saan mo nakuha ang sikretong formula na ito? Swish, swish, swish. Saglit, nabaling ang mata ng lahat kay Sonny Tolkien. Biglang nakaramdam ng kaba si Sonny. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Bilasan mo at sabihin mo sa amin. Medyo naiinip na si Irving Luther. Nagmamadaling sinabi ni Sonny, ibinigay sa akin ni Assistant Bennett itong sikretong formula. Assistant Bennett. Sinong Assistant Bennett? Mukhang naguguluhan si Irving Luther. Naguguluhan din ang iba pang mga upper-level na miyembro ng East Beauty Pharmaceuticals. Sinabi ni Julia Stewart, Sonny, sinasabi mo ba na ibinigay sa iyo ni Manuel Bennett ang sikretong formula na ito? Oo. Tumango si Sonny at sinabi ni Assistant Bennett na kung masira ang negosasyon sa Chaplin family, dapat kong ibigay ang sikretong formula na ito sa iyo. Biglang napatulala si Julia Stewart. Nang sabihin niya kay Manuel Bennett ang tungkol sa problema ng kumpanya ilang araw na ang nakalipas, sinabi niyang hindi ito issue. Noong panahong iyon, akala niya ay nagyayabang at hindi mapagkakatiwalaan si Manuel Bennett, ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng ganoong mahalagang sikretong formula. President Stewart, sino ba talaga si Assistant Bennett? Tanong ni Irving Luther kay Julia Stewart. Sinabi ni Julia Stewart, ang kanyang pangalan ay Manuel Bennett, at siya ang aking bagong natanggap na katulong. Sabik na sinabi ni Irving Luther, nasaan siya ngayon? Tawagan mo siya dali. Ang Assistant Bennett na ito ay dapat na pambihira upang makagawa ng gayong sikretong formula. Sonny, nasaan si Manuel Bennett? Tanong ni Julia Stewart kay Sonny. Hindi niya nakita ngayon si Manuel Bennett at naisip niyang nasa banyo ito. Sabi ni Sonny, mukhang pumunta si Assistant Bennett sa Lewis Family Villa. Nang hindi na hinintay na magsalita si Julia Stewart, excited na sinabi ni Henry Chaplin, since Mr. Alam ni Bennett ang secret formula ng Rouge Jade Liquid, baka alam din niya ang kumpletong secret formula na 8 whites powder. President Stewart, sana ay madala mo kami para makilala si Mr. Bennett. Kami ay lubos na nagpapasalamat. Sinabi rin ni Irving Luther, President Stewart, bakit hindi tayo magsama-sama? Gusto ko rin malaman kung galing ba talaga itong sikretong formula na ito kay Mr. Mga kamay ni Bennett. Sige, sabay na tayo. Tumango si Julia Stewart bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, lahat ng nasa conference room ay tumayo, umalis sa kumpanya, sumakay sa kanilang mga sasakyan, at dumiretso sa Lewis Family Villa. Kasabay ni Julia Stewart at iba pa ay patungo sa Lewis Family Villa, dumating si Manuel Bennett sa villa sakay ng taxi. Pagkababa ng sasakyan, tumayo si Manuel Bennett sa pasukan ng villa, iniisip ang unang araw na darating sa Lewis Family Villa. Hindi niya inaasahan na babalik siya rito. Iniisip niya kung ano ang magiging ekspresyon ng pamilya Lewis kapag nakita siya muli. Isang malamig na ngiti ang sumili sa bibig ni Manuel Bennett, at saka siya pumasok sa villa. Walang tao sa bulwagan ng villa, ngunit may mga tunog na nagmumula sa itaas na palapag. Dumiretso si Manuel Bennett sa ikalawang palapag. Gayunpaman, nang makarating si Manuel Bennett sa tuktok ng hagdan, nakita niya si Cindy Lewis na lumabas sa isang silid. Nang makita si Manuel Bennett, nagulat muna si Cindy Lewis, pagkatapos ay umungal sa galit, ikaw bastard, anong ginagawa mo dito? Kabanata 32, ito ay parehong tao. Si Manuel Bennett ay mukhang walang pakialam at sinabing, syempre, may nag-imbita sa akin. Bullshit, sino ang mag-iimbita sa iyo?
Diretso ang pagmumura ni Cindy Lewis, wala ka talagang kahihiyan, magwala ka na lang. Sa sandaling ito, ang kaguluhan sa labas ay ikinaalarma ng mga tao sa silid. Nagmamadaling lumabas ang lahat ng tao sa kwarto. Si Lucy Lewis ang unang lumabas at agad na galit na umungol kay Manuel Bennett, anak ng asungot, sinong nagpahintulot na pumunta ka rito. Nasasakta na akong makita ka, bilasan mo at mawala ka. Anak, hindi ka welcome dito, lumabas ka. You little beast, hindi ba nakasama mo na ang pamilya Stewart? Anong ginagawa mo dito? Lumabas, lumabas, lumabas. Makita lang kita naiinis na ako. Tumakbo rin palabas sina Vic Lewis at Lucille Harper, sumigaw sa kanya ng malakas. Ngayon lumabas ka na. Nagsimula ring sumigaw ang ibang miyembro ng pamilya Lewis, na pinaalis si Manuel Bennett. Nawalan sila ng mukha sa engagement banquet sa pamilya Stewart kahapon. Natural, hindi sila nang ahas na sisihin ang mga Stewarts, kaya inilabas nila ang lahat ng kanilang galit kay Manuel Bennett. Ngunit sa sandaling ito, Dr. Bennett, matagal na kitang hinihintay. Master, dumating ka na rin sa wakas. Parehong nagulat sina Joanne Holman at Cyril Clancy, na tinulak ang karamihan ng mga miyembro ng pamilya Lewis at nagmamadaling lumapit sa kanya. Gayunpaman, nang marating nila si Manuel Bennett, sina Joanne Holman at Cyril Clancy ay parehong natigilan sa pwesto at napalingon sa isa't isa. Mr. Cowell, paano mo nakilala si Dr. Bennett? Tanong ni Joanne Holman kay Cyril Clancy na may hinala. Mr. Hefner, ako dapat ang nagtatanong sa'yo niyan. Paano mo nakilala ang aking amo? Si Cyril Clancy ay mukhang naguguluhan din. Sinabi ni Joanne Holman, nakilala ko si Dr. Bennett 3 araw na ang nakakaraan at nakita kong pinagaling niya si Sir Stewart. Sinabi ni Cyril Clancy, nakilala ko rin si Dr. Bennett 3 araw na ang nakakaraan. Sa oras na iyon, salamat sa tulong ni Dr. Bennett na napagaling ko ang isang pasyente na nabigla dahil sa isang allergy sa pagkain. Tumingin si Joanne Holman kay Manuel Bennett na may panlulumong mukha, Dr. Bennett, ngunit hiniling ko na maging disipulo mo muna, kung gayon bakit hindi mo ako tinanggap bilang iyong disipulo at sa halip ay kinuha mo si Cyril Clancy bilang iyong disipulo. Buong pagmamalaking sinabi ni Cyril Clancy, iyon ay dahil sa tingin ni Dr. Bennett na ako ay mas kwalipikado. Iyan ay lubos na kalokohan. Biglang nag-init si Joanne Holman, nanlalaki ang kanyang balbas at mga mata, mas mataas ang aking mga kasanayang medikal kaysa sa iyo. Kahit na si Dr. Bennett ay kumuha ng mga disipulo, dapat niya akong kunin bilang isang disipulo, hindi ikaw. Nang makita sina Joanne Holman at Cyril Clancy na parehong nakikipagkumpetensya para maging alagad ni Manuel Bennett, ang mga miyembro ng pamilyang Lewis ay natulala. Namutla ang mukha ni Cindy Lewis, anong nangyayari? Hindi kaya si Dr. Holman at Dr. Clancy, ang miracle doctor na inimbitahan nila, ay talagang bastos na ito? Imposible. Ito ay ganap na imposible. Paano na naman siya? Napailing si Lucy Lewis na halos mabaliw. Ang iba pang miyembro ng pamilya Lewis ay mukhang nahihiya rin. Hindi nila inaasahan na ang miracle doctor na sina Joanne Holman at Cyril Clancy na binanggit ay magiging parehong tao at maging si Manuel Bennett. Bukod dito, nang makita ang ugali ni Joanne Holman at Cyril Clancy kay Manuel Bennett, para itong mga estudyanteng nakikipagkita sa kanilang guro, na puno ng lubos na paggalang. Pagkatapos ng lahat, sina Joanne Holman at Cyril Clancy ang nangungunang dalawang miracle doctor sa River City. Sino ang maaaring gumawa sa kanila na tretuhin ang isang tao ng may ganoong paggalang? Nang malapit nang magtalo ang dalawang matandang lalaki, hindi napigilan ni Manuel Bennett ang mapait na mapangiti, sige, huwag na kayong mag-away. Sabik na sinabi ni Joanne Holman, Dr. Bennett, huwag mong gawing disipulo ang taong ito. Mangyaring kunin ako bilang iyong disipulo sa halip. Dr. Bennett, huwag mong kunin si Mr. Hefner bilang iyong disipulo. Kunin mo ako, kunin mo ako. Tumango rin si Cyril Clancy. Tumawa si Manuel Bennett at sinabing, Mr. Holman, Mr. Clancy, pagkatapos ng ilang araw na pag-iisip tungkol dito, napagpasyahan kong tanggapin kayong dalawa bilang mga alagad ko.
Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, si Joanne Holman at Cyril Clancy ay parehong natigilan, pagkatapos ay nagsimulang manginig sa pananabik. Sa wakas ay pumayag si Manuel Bennett na kunin sila bilang kanyang mga alagad. Sa wakas pumayag din. Guro, mangyaring tanggapin ang busog ng iyong alagad. Agad na lumuhad si Cyril Clancy sa isang tuhod. Hindi rin magpapatalo si Joanne Holman, nakaluhod din sa isang tuhod. Hoy, hoy, kayong dalawa, bumangon kayo dali. Mabilis na tinulungan ni Manuel Bennett sina Cyril Clancy at Joanne Holman na makatayo. Guro, mayroon ka bang anumang salungatan sa pamilya Lewis? Sa wakas ay naisip ni Joanne Holman ang saloobin ng pamilya Lewis kay Manuel Bennett ngayon at nakakunot ang noo niyang tanong. Napatingin din si Cyril Clancy kay Manuel Bennett na may pagkalito. Tumango si Manuel Bennett, nagkaroon ako ng mga salungatan, at hindi ito malulutas. Pumunta ako dito hindi para iligtas si Vic Lewis, kundi para hanapin ka. Nang marinig ito, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ni na Joanne Holman at Cyril Clancy. Nilinga ni Joanne Holman ang kanyang ulo, malamig na tumingin sa pamilya Lewis, at sinabi, kung alam kong may mga alitan kayo ng aking amo, hindi na sana ako pumunta. Malamig ding nagsalita si Cyril Clancy, ngayon, ang aking amo lamang ang makakapagpagaling sa sakit ni Vic Lewis. Dahil ayaw siyang tretuhin ng aking amo, hayaan na lang ni Vic Lewis ang kamatayan. Alam nilang pareho na si Manuel Bennett ay hindi isang walang pakiramdam at walang utang na loob na tao. Kung hindi sana nailigtas ni Manuel Bennett si Sir Stuart at ang asawa ni Stephen Levin 3 araw na ang nakakaraan. Dahil ayaw ni Manuel Bennett na iligtas si Vic Lewis, malamang na nasaktan ng pamilya Lewis si Manuel Bennett to the point of no return. Magalang na sinabi ni Joanne Holman kay Manuel Bennett, Guro, alis na tayo. Sige. Tumango si Manuel Bennett, handa nang umalis. Sa sandaling ito, nagngangalit si Channel Lewis at sinabing, Anak, kahit wala ka, may iba kaming paraan. Si Mr. Dumating na si Chaplin sa River City mula sa Arthur City, at nakipag-appointment ako kay Mr. Chaplin para gamutin ang tatay ko. Si Mr. Si Chaplin ay mula sa pamilyang Chaplin ng sinaunang pamilya ng medisina ng Arthur City, at ang kanyang mga kasanayan sa medisina ay napakahusay, tiyak na mapapagaling niya ang aking ama. Ikaw bastard, sa tingin mo ba ikaw lang ang tanging divine doctor sa paligid? Ang kulit mo, Mr. Ang mga medikal na kasanayan ni Chaplin ay tiyak na mas mahusay kaysa sa iyo. Parehong nagsalita sina Cindy at Lucy Lewis, mukhang mayabang. Mr. Chaplin. Ibig mong sabihin Henry Chaplin. Biglang tumawa si Joanne Holman at sinabing, magaling talaga ang medical skills ni Henry Chaplin, pero hindi niya mapapagaling si Vic Lewis. At saka, hayaan mo si Henry Chaplin, kahit nandito ang may-ari ng pamilyang Chaplin, si Jeremy Chaplin, hindi niya mapagaling si Vic Lewis. Nang marinig ito, ang mga tao ng pamilyang Lewis ay nakaramdam ng higit na pagkadesperado. Totoo ba ang sinabi ni Joanne Holman? Na kahit si Mr. Hindi mapagaling ni Chaplin si Vic Lewis. Galit na sabi ni Cindy Lewis, kahit na si Mr. Hindi mapagaling ni Chaplin ang aking lolo, maaari pa rin tayong mag-imbita ng mas magagaling na mga doktor para gamutin siya. Tama, maraming divine doctors sa East Nation. Dagdag din ni Lucy Lewis. Sinulyapan lang ni Manuel Bennett ang silid kung saan nakahiga si Vic Lewis at mahinang nagsabi, 1 oras lang mabubuhay si Vic Lewis. Maaari ka bang mag-imbita ng iba pang divine doctors dito sa loob ng 1 oras? 1 oras. Paano ito posible? Ikaw bastard, itigil mo na ang pagtatangka sa amin. Sino ka sa palagay mo, na nagsasabi kung kailan ang isang tao ay mamamatay? Hindi ito pinaniwalaan ng pamilya Lewis. Sinasabi ko ang totoo, maniwala ka man o hindi. Nagkibit balikat si Manuel Bennett, saka tumalikod para umalis. Gayunpaman, sa sandaling ito, may magulong yabag mula sa labas ng villa. Lahat ng taong naruroon ay tumangala at nakita ang isang malaking grupo ng mga tao na tumatakbo. Ang mga taong dumating ay sina Julia Stewart,
Henry Chaplin, at iba pa. Manuel Bennett. Tumawag si Julia Stewart at nagmamadaling umakyat. Sumunod na rin ang iba. President Stewart, bakit ka na parito? Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Kabanata 33, 10 bilyon. Nagmamadaling iniabot ni Julia Stewart ang isang pirasong papel kay Manuel Bennett, na nagtatanong, isinulat mo ba ang lihim na race eta na ito? Oo, ginawa ko. Tumango si Manuel Bennett, anong problema, may problema ba? Sinabi ni Irving Luther, Mr. Bennett, ang lihim na formula na ibinigay mo ay ang maalamat na Rouge Jade Liquid. Ang sikretong formula ba na ito ay nagkakahalaga ng maraming pera? Tanong ni Manuel Bennett na mukhang nalilito. Sinabi ni Irving Luther, ang lihim na race eta na ito ay hindi na masusukat sa mga tuntunin ng halaga, ito ay hindi mabibili ng salapi. Oh! Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Noong unang ibinigay sa kanya ni Neil Kuntz ang The Medical Immortals Treasure, sinabi niya na ang bawat lihim na formula na naitala dito ay maaaring mag-utos ng mataas na presyo. Hindi siya naniniwala noon, sa pag-aakalang nagyayabang si Neil Kuntz. Ngayon lang, nang marinig niya ang sinabi ni Irving Luther, naniwala siya. Yung Rouge Jade Liquid, ba talaga? Maaari ko bang tingnan ito? Lumapit sina Joan Holman at Cyril Clancy. Ibinigay ni Irving Luther ang sikretong formula kina Joan Holman at Cyril Clancy. Pagkaraan ng ilang sulyap, pareho silang may nasasabik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Napabuntong hininga si Joan Holman sa paghanga, ito talaga ang Rouge Jade Liquid. Hindi ko akalain na ako, isang matandang lalaki, ay makikita ko ang kilalang formula na ito sa buong buhay ko. Tumango si Cyril Clancy at sinabing, ngunit, dahil ito ay ibinigay ng aking Panginoon, hindi ito nakakagulat. Guru. Nagulat si Irving Luther, Dr. Holman, Dr. Clancy, is Mr. Bennett ang iyong master. Oo. Ipinagmamalaki ni Joan Holman, ang mga kasanayang medikal ni Dr. Bennett ay higit na nakahihigit sa atin. Kinuha na tayo ni Dr. Bennett bilang mga disipulo niya. Nang marinig ito, sina Irving Luther at Henry Chaplin, bukod sa iba pa, ay tumingin kay Manuel Bennett, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nagawa ng binatang ito na tanggapin sina Joan Holman at Cyril Clancy bilang kanyang mga alagad, ibig sabihin ay talagang pambihira ang kanyang kakayahan sa medisina. By the way, bakit nandito din sila? Sinulyapan ni Manuel Bennett si Henry Chaplin at ang iba pa. Lumapit si Sonny Tolkien at tahimik na sinabi kay Manuel Bennett ang tungkol sa nangyari sa kumpanya. Naintindihan naman agad ni Manuel Bennett. Tumingin siya kay Henry Chaplin, mahinahong nagtanong, gusto mo bang tulungan kitang kumpletuhin ang secret formula ng 8 whites powder? Oo, Mr. Bennett. Paulit-ulit na tumango si Henry Chaplin, isang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, na nagsasabing, Mr. Bennett, hanggat matutulungan mo kaming kumpletuhin ang sekretong formula ng 8 whites powder, handang bayaran ka ng aking pamilyang Chaplin ng 1 bilyong reward. Dapat itong maunawaan na ang 8 whites powder, ay isang race eta na ipinasa ng kanilang mga ninuno ng Chaplin. Gayunpaman, dahil sa may depektong formula na lang ang natitira, isa itong malaking kawalan para sa kanilang pamilyang Chaplin. Sa makatuwid, ang pamilyang Chaplin ay palaging naghahanap ng kumpletong lihim na formula ng 8 whites powder, ngunit walang nakita. Ngayon, alam na maaaring matulungan sila ni Manuel Bennett na kumpletuhin ang sekretong formula ng 8 whites powder, natural na hindi nila palalampasan ang pagkakataong ito. 1 bilyon lang. Tumawa si Manuel Bennett, Mr. Binanggit ni Chaplin, Assistant Tolkien na ibinebenta mo ang may sira na formula ng 8 whites powder, sa aming East Beauty Pharmaceuticals sa halagang 5 bilyon. At ngayon, kung tutulungan kitang kumpletuhin ang sekretong formula ng 8 whites powder, 1 bilyon lang ang handa mong ibigay, hindi ba't masyado kang tuso ang pagkalkula nito? Nagngangalit si Henry Chaplin at sinabing, Mr. Bennett, basta makumplito mo ang sekretong formula ng 8 whites powder, handa akong bayaran ka ng 5 bilyon. Hindi pa rin sapat iyon. Umiling si Manuel Bennett. Kung ganoon magkano ang gusto mo? Tanong ni Henry Chaplin na nakakunot ang noo.
10 bilyon. Tatlong salita ang binigkas ni Manuel Bennett. Ano? 10 bilyon. Napaawang ang bibig ni Henry Chaplin, halatang gulat na gulat. Ikaw bata, halatang sobra mo kaming sinisingil. Sigaw ng pamilya Chaplin sa galit. Ang pagiging mata ko. Sino kayo para husgahan ako? Sino ang ngayon lang humihingi ng napakalaking presyo? Ngumisi si Manuel Bennett, basta kaya mong magbayad, matutulungan kitang kumpletuhin ang sekretong race 8 ng 8 whites powder. Kung hindi mo kayang bayaran, hayaan mo na. Kung ang pamilyang Chaplin ay nagtrato kay Julia Stewart nang may paggalang ng mas maaga, hindi niya kakailanganin ang 1 sentimos. Ngunit, tulad ng sinabi ni Sonny Tolkien, mula nang dumating ang pamilyang Chaplin sa East Beauty Pharmaceuticals, mataas at makapangyarihan ang kanilang pagkilos, na minamaliit sina Julia Stewart at East Beauty Pharmaceuticals. Kaya naman nagtakda siya ng presyo sa 10 bilyon para ibalik ang pabor. Natigilan ang lahat ng upper-level executive sa East Beauty Pharmaceuticals. Anong nangyayari ngayon? Hindi ba't sila ang bumibili ng sikretong formula mula sa pamilyang Chaplin? Paano naging pamilya Chaplin ang pagbili ng formula mula sa kanila? Gayunpaman, ang pagkakita sa pamilyang Chaplin na natalo ay nagdulot sa kanila ng malaking kasiyahan. Ang mga tao mula sa pamilyang Lewis ay parang tinamaan ng kidlat, ganap na natulala. Isang lihim na formula na ibinebenta ng 10 bilyon. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng pinagsama-samang asset ng pamilya Chaplin ay ilang 10-10 bilyon lamang. Sa pag-iisip nito, lalo pang nalungkot ang pamilya Lewis. Lalo na si Vic Lewis, nakahiga sa kama, parang hinihiwa ng kutsilyo ang puso niya. Sunod-sunod na pagkakamali. Kung hindi pa nila itinaboy si Manuel Bennett 3 araw na ang nakakaraan, kung hindi nila kinansela ang engagement, si Manuel Bennett na sana ang manugang nila ngayon. Isinasantabi ang mga kasanayang medikal ni Manuel Bennett, kahit na basta-basta siyang naglabas ng ilang lihim na formula, sapat na ang mga ito para sa pamilyang Lewis na mag-alis. Ngunit ngayon, paulit-ulit nilang sinaktan si Manuel Bennett, at nangangamba na hindi na nila maaayos ang kanilang relasyon. Mapatla ang mukha ni Ana, nahihilo, halos hindi makatayo. Kaya napakahusay ni Manuel Bennett. Hindi man lang may kumpara si Dion Wale sa isang fraction niya. Fiancé niya originally diba? Ngunit dahil hinuhusgahan niya ang mga tao sa kanilang hitsura, itinaboy niya ito. She really regretted it to the core. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Henry Chaplin, hindi ko ito mapagpasyahan, kailangan kong kumonsulta sa may-ari ng pamilya. Pagkasabi noon, mabilis na tumabi si Henry Chaplin at tumawag sa pinuno ng pamilyang Chaplin. Pagkatapos ibaba ang telepono, lumapit si Henry Chaplin at sinabing, Mr. Bennett, sabi ng aming ulo, kung talagang matutulungan mo kaming kumpletuhin ang sekretong formula ng 8 whites powder, handang bayaran ka ng aming pamilyang Chaplin ng 10 bilyon. Sinabi sa kanya ng ulo sa telepono na maaari nilang bayaran ang pera, at dapat nilang mapagtagumpayan ang banal na doktor na ito. Mabuti. Tumango si Manuel Bennett, bigyan mo ako ng 1 piraso ng papel at 1 panulat. Mabilis na iniabot ni Henry Chaplin ang papel at panulat. Pagkatapos, nang hindi nag-iisip, mabilis na nagsulat si Manuel Bennett ng isang lihim na recipe at ibinigay ito kay Henry Chaplin, tingnan mo, ito ba ang kumpletong formula ng 8 whites powder? Mabilis na kinuha ni Henry Chaplin ang papel at sinimulang tingnan itong mabuti. Nagtipon-tipon din ang ilang matatanda sa pamilyang Chaplin. Makalipas ang ilang minuto, Diyos ko! Bagamat hindi ko pa nakita ang kumpletong formula na 8 whites powder, dinagdagan ito ng batang ito ng 10 panggamot na materyales at mukhang kumpleto na talaga. Walang pag-aalinlangan, ito ay dapat na ang kumpletong 8 whites powder formula. Ito ay may hindi bababa sa 10 beses ang bisa ng may sira na formula. Sa wakas ay natapos na namin ang formula na 8 whites powder, aming mga ninuno, maaari ka nang magpahinga sa kapayapaan ngayon. Ang ilang matatanda sa pamilyang Chaplin ay napabulala sa pananabik, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Lumingon din ang lahat ng nangungunang executive sa East Beauty Pharmaceuticals upang tumingin kay Manuel Bennett,
puno ng gulat ang kanilang mga mata. Ang pamilyang Chaplin ay isang sinaunang medikal na pamilya na may malalim na pag-unawa sa tradisyonal na gamot, kaya natural, hindi sila magkakamali sa formula ng 8 whites powder. Napaka-curious nila, saan sa lupa nakatagpo si Pangulong Stuart ng gayong pambihirang tao. At bakit ang pambihirang taong ito ay handang maging katulong lamang? Tinitigan din ni Julia Stewart si Manuel Bennett ng blanco, puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Nagkatotoo ang lahat ng mapangahas na pahayag ng taong ito. Kabanata 34, Kumpletong kawalan ng pag-asa. Nanatiling kalmado ang mga mata ni Manuel Bennett, na para bang may ginawa siyang maliit at hindi mahalaga. Walang pakialam niyang sinabi, ngayong kumpirmado na, bilasan mo at i-transfer ang pera. Tuwang-tuwang tumango si Henry Chaplin, sige, ililipat ko na agad. Si Mr. Bennett, bigyan mo ako ng account number. Walang pag-aalinlangan, binigyan ni Manuel Bennett si Henry Chaplin ng account number. Ilang sandali pa. Ding! Tumunog ang cellphone ni Manuel Bennett, hudyat ng isang text message. 10 bilyon sa kanyang account. Dahil dito, labis na inggit ang pamilya Lewis. Kaya lang, madali siyang kumita ng 10 bilyon. Mr. Chaplin, sobrang sakit ng tatay ko ngayon. Maaari mo bang matulungan ang aking ama? Sa oras na ito, lumapit si Channel Lewis at nahihirapang magsalita. Ha! Si Henry Chaplin ay mukhang naguguluhan, narito sina Dr. Holman at Dr. Clancy, at gayon din si Dr. Bennett. Hindi rin ba nila mapapagaling ang tatay mo? Ito. Ibinuka ni Channel Lewis ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung paano sasagot. Mukhang nalilito si Henry Chaplin, ngunit dahil nangako siyang tutulong, pumasok siya sa silid at na-diagnose si Vic Lewis. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Henry Chaplin at umiling, Mr. Lewis, ang matanda ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay dahil sa 5 pagkabulok ng langit at tao. Wala akong kapangyarihang tumulong, kaya maghanda na lang para sa libing. Nang marinig ito, ang lahat sa pamilya Lewis ay ganap na desperado. Hindi siya mapagaling ni Joan Holman. Hindi rin siya mapagaling ni Cyril Clancy. Ngayon kahit si Henry Chaplin ay walang magawa. At ang tanging makakapagpagaling sa kanya, si Manuel Bennett, ay hindi gagawa nito. Hindi totoo. Hindi mamamatay ang lolo ko. Hindi pwedeng mamatay si tatay. Hindi dapat mamatay ang ama. Dapat may paraan. Dapat meron. Ang mga miyembro ng pamilya Lewis ay nawasak lahat, nagdusa ng isang malaking dagok. Sa sandaling ito, paos na sinabi ni Vic Lewis na nakahiga sa kama, Manuel Bennett. Mangyaring tulungan ako sa pagsasaalang-alang ng aking pagkakakilala sa iyong guro noong araw. Kung kaya mo akong iligtas, handa akong ibigay sa iyo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Lewis. Shana, Ana, Alma, lumuhad kayong lahat. Humingi ng tawad kay Manuel Bennett. Mr. Bennett, mangyaring iligtas ang aking ama. Agad namang lumuhad si Channel Lewis. Manuel Bennett, hindi kita dapat pinagsalitaan ng ganyan, hindi kita dapat pinagalitan, hindi kita dapat hinamak. Nagkamali ako, mali talaga ako. Mangyaring iligtas ang aking lolo. Manuel Bennett, isa kang mabuting tao, pakiusap. Mangyaring iligtas ang aking lolo. Parehong lumuhad sina Ana Lewis at Alma Lewis, umiiyak ng mapait. Ang ibang mga tao ng pamilya Lewis ay lumuhad din, nagmamakaawa kay Manuel Bennett. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay tumingin lamang sa mga miyembro ng pamilyang Lewis na may malamig at walang malasakit na mukha, na walang emosyonal na pagbabago sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang kanilang mga luha at marinig ang kanilang mga pagsusumamo, tanging naiinis siya. Kung hindi siya nagkaroon ng superior medical skills. Kung hindi niya winasak ang kanilang kayabangan ng paulit-ulit. Ang mga taong ito ay hindi kailanman humingi ng tawad sa kanya. Siya ay hindi santo. Wala siyang habag o awa sa kanyang mga kaaway. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett at tumalikod na lang, bumaba na. Si Julia Stewart at ang iba ay nanatiling tahimik at sumunod kay Manuel Bennett pababa ng hagdan. Sina Chana,
Ana, at Alma Luis ay patuloy na nagsusumamo ng paos mula sa likuran, ngunit hindi lumingon si Manuel Bennett, tiyak na naglakad palayo. Sa sandaling ito lang. Sa silid, iniluwa ni Vic Lewis ang isang subaw ng dugo, pagkatapos ay matigas na bumagsak sa kama, ang kanyang mga mata ay dilat sa panghihinayang at ayaw, habang siya ay huminga ng kanyang huling hininga. Ama, lolo. Ang mga miyembro ng pamilya Lewis ay sumigaw at nagmadaling pumasok sa silid. Ang buong pamilya ng Lewis ay itinapon sa kaguluhan. Sa labas ng villa, tuwang-tuwang sinabi ni Henry Chaplin kina Julia Stewart at Manuel Bennett, President Stewart, Mr. Bennett, kung ang iyong kumpanya ay gumagawa ng mga produkto gamit ang Rouge Jade Liquid, na sikretong recipe, tiyak na magiging sikat ito sa buong River City, at maging sa ibang mga lungsod. Naiisip ko na ang isang kahangahangang produkto na isinilang sa merkado. Kaya, Pangulong Stewart, sa palagay ko ay makakapagtatag tayo ng pangmatagalang ugnayang kooperatiba. Kung sa hinaharap ay gusto mong palawakin ang merkado ng Arthur City at maghanap ng mga kasosyo, mangyaring isaalang-alang muna ang aming pamilyang Chaplin. Ang iba pa mula sa pamilyang Chaplin ay tumingin din kay Julia Stewart at Manuel Bennett ng may pananabik. May isip nilang lahat kung gaano kasikat ang mga bagong produkto na ginawa ng East Beauty Pharmaceuticals. Bahagyang ngumiti si Julia Stewart at sinabing, Mr. Chaplin, kung may araw na mag-expand tayo sa Arthur City Market, talagang uunahin ko ang pamilya Chaplin. Mabuti, inaasahan ko ang iyong at si Mr. Ang pagdating ni Bennett. Masayang tumango si Henry Chaplin. Iminungkahi ni Julia Stewart, Mr. Chaplin, paano kung sabay tayong maghapunan ngayong gabi? Hindi. Paulit-ulit na umiling si Henry Chaplin, na nagsasabing, dapat kong ihatid ang kumpletong sekretong recipe ng 8 whites powder, sa may-ari ng pamilya sa lalong madaling panahon. Paano ito, sa susunod na kayo ni Mr. Bennett pumunta sa Arthur City, maaari tayong magtipon at magsaya. Tumango si Julia Stewart, since that's the case, I will not keep Mr. Si Chaplin pa. Pagkatapos makipagpalitan ng ilan pang kasiyahan, sumakay si Henry Chaplin at ang iba pa mula sa pamilyang Chaplin sa kanilang sasakyan at umalis sa Lewis Family Villa. Nang makaalis na ang mga miyembro ng pamilyang Chaplin, tinanong ni Julia Stewart si Manuel Bennett, Manuel, babalik ka na ba sa kumpanya? Sumagot si Manuel Bennett, mayroon akong negosyo kina Elder Holman at Mr. Clancy, kaya hindi na lang ako babalik. Sige, bumalik ka pagkatapos mo sa trabaho mo. Tumugon si Julia Stewart at pagkatapos ay umalis kasama ang mga executive ng mataas na antas ng kumpanya sa isang kotse. Pagkatapos panoorin si Julia Stewart na umalis, tumingin si Manuel Bennett kina Joan Holman at Cyril Clancy at sinabing, Mr. Holman, Mr. Clancy, may gusto akong pag-usapan sa inyong dalawa. Sinabi ni Joan Holman, kung gayon, pumunta tayo sa aking medikal na bulwagan. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Kasunod nito, sina Manuel Bennett at Cyril Clancy ay sumakay sa isang Mercedes-Benz na minamaneho ni Joan Holman at umalis sa Lewis Family Villa. Makalipas ang mahigit kalahating oras na pagmamaneho, dumating ang sasakyan sa isang medical hall sa sentro ng lungsod. Ang medikal na bulwagan ay may sinaunang kagandahan, na may 3 palapag at isang malaking lugar. Nagkaroon ito ng maraming karakter. Nakaukit sa plaque ang 3 matapang at makapangyarihang salita, Good Development Hall. Ang Good Development Hall ay ang medical hall na itinatag ni Joan Holman. Sa ngayon, mayroong ilang mga chain store sa River City, at ang tindahan na ito ang kanilang pangunahing tindahan. Pagkatapos ay parada ang kotse, lumabas sina Manuel Bennett, Joan Holman, at Cyril Clancy at dumiretso sa medical hall. Elder Holman. Pagpasok nila sa medical hall, sabik silang sinalubong ng mga manggagamot at manggagawa. Mr. Clancy, ano ang nagdala sa iyo dito? Nagtatakang tanong ng isang manggagamot. Tumawa si Cyril Clancy at sinabing, mayroon akong negosyo kay Elder Holman. Tungkol naman kay Manuel Bennett, halos hindi na nila siya napansin.
Sa kanilang pananaw, malamang na isang manggagawa si Manuel Bennett sa medical hall ni Cyril Clancy. Itinuro ni Joan Holman, ituloy mo ang iyong trabaho, aakyat tayo sa itaas. Tandaan, ang mga apurahang bagay lamang ang dapat makagambala sa atin. Oo. Tumanggo ang lahat ng mga manggagamot at manggagawa bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay sinundan ni Manuel Bennett sina Joan Holman at Cyril Clancy sa itaas sa isang pag-aaral sa ikatlong palapag. Ang pag-aaral ay nagkaroon din ng isang sinaunang alindog, na may mga mapa ng akupoint ng tao at iba't ibang sikat na mga pintura na nakasabit sa mga dingding, pati na rin ang mga istant ng libro na nagpapakita ng iba't ibang mga libro at mga antigo. Siyempre, ang higit na nakaakit kay Manuel Bennett ay ang bronze figure na inilagay sa sulok ng silid. Kabanata 35, Pagpapalaganap ng salita at pag-alis ng mga pagdududa. Pagkaupo, nagtimpla si Joan Holman ng isang kaldero ng kape at nagsali ng isang tasa para kina Manuel Bennett at Cyril Clancy. Kinuha ni Manuel Bennett ang tasa, humigop, at pagkatapos ay itinuro ang copperman, na curious na nagtanong, Elder Holman, ito ba ang acupuncture bronze man? Master, matalas ka talaga. Ngumiti si Joan Holman at sinabing, isa nga itong acupuncture bronze man, ngunit hindi ito tunay. Mayroon akong isang tao na kinopya ito. Nagbiro si Cyril Clancy, paano nagkaroon ng matandang lalaki na ito ng isang tunay na acupuncture bronze man? Sa ngayon, ang nag-iisang nasa East Nation ay napreserba sa East Nation Museum. Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Ang acupuncture bronze man ay nilikha ni Wang Weiyi, isang royal physician ng Northern Song Dynasty. Ito ay halos kapareho ng taas ng isang nasa hustong gulang, na may mga seksyon sa harap at likod na dibdib na maaaring buksan at isara. Ang panloob ay inukit ng mga panloob na organo, at ang ibabaw ay inukita ng mga akupoint at ang kanilang mga pangalan. Kasabay nito, tinatakpan ng dilaw na wax ang mga panlabas na butas, at ang tubig ay tinuturok sa loob. Kung ang akupoint ay tumpak na matatagpuan, ang karayom ay papasok, at ang tubig ay dadaloy palabas. Kung hindi, hindi may pasok ang karayom. Ang acupuncture bronze man ay walang alinlangan ang pinakamahusay na instrumento para sa pagsasanay ng acupuncture sa tradisyonal na gamot. Biglang may naisip si Manuel Bennett at nagtanong, mukhang higit sa isang acupuncture bronze man, nasaan ang iba? Napabuntong hininga si Joan Holman, talagang mayroong higit sa isang acupuncture bronze man, at may tatlong napreserbang mabuti sa ngayon. Ang isa sa kanila ay nasa ating East Nation Museum, at ang dalawa pa ay nasa Socorro Country at Kimchi Country. Ang isa sa kanila ay ninakawan ng Socorro Country, at ang isa ay na-auction sa isang world-class na auction ng Kimchi Country. Nakikita ko. Dahan-daang ikinuyong ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamao at sinabing may determinasyon, ang acupuncture bronze man ay isang kayamanan ng ating bansa. Isang araw, ibabalik ko ang dalawa pang acupuncture bronze men sa ating bansa. Magaling sinabi. Hinamplas ni Cyril Clancy ang mesa at ipinahayag, ang mga kayamanan na pag-aari ng ating bansa ay babalik sa kalaunan. Naantig din si Joan Holman, para dito, kami sa East Nation na gamot ay lalaan ang aming buhay. Pagkatapos huminahon, nagtanong si Joan Holman, Guro, sabi mo may gusto kang pag-usapan sa amin. Ano ito? Si Manuel Bennett ay naglabas ng isang piraso ng papel at iniabot ito kay Joan Holman, na nagsasabing, ito ay isang race eta para sa pill refinement. Kasalukuyan akong nangongolekta ng mga nakalistang materyales sa gamot. Ang mga nakabilog ay nakolekta na, at ang mga hindi nakabilog ay hindi pa nakukuha. Kaya, gusto kong hilingin kay Elder Holman na tulungan akong mangolekta ng mga panggamot na materyales sa listahan. Guro, maaari mo bang pinuhin ang mga tabletas? Kinuha ni Joan Holman ang race eta, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Medyo lang. Tumango si Manuel Bennett. Pambihira talaga si Master. Sa ngayon, sa buong bansa, kakaunti na lang ang makakapagpino ng mga tabletas. Napabuntong hininga si Joan Holman at nagpatuloy, Guro, makatiyak ka, babantayan kita.
Kung makakita ako ng alinman sa mga panggamot na materyales sa listahan, ipapadala ko ito sa iyo kaagad. Pagkatapos ay nag-isip siya sandali, mabilis na bumangon, kumuha ng isang kahon ng sandalwood sa drawer ng kanyang mesa, nagmamadaling lumakad at iniabot ito kay Manuel Bennett. Guro, ito ay 100 taong gulang na ginseng na regalo sa akin ng isang matandang kaibigan. Dapat itong maging kapaki-pakinabang sa iyo. Kinuha ni Manuel Bennett ang kahon, binuksan ito, at tumingin sa loob. Sa katunayan, mayroong 100 taong gulang na ginseng. Bagamat ang mga katangian ng gamot nito ay mas mababa kaysa sa 1,000-year-old ginseng, maaari pa rin itong palitan ng mga sangkap ng pill refinement. Isinara ni Manuel Bennett ang kahon at sinabing, Elder Holman, kailangan ko talaga itong 100 taong gulang na ginseng. Pangalanan ang iyong presyo, at ililipat ko kaagad ang pera sa iyo. Paulit-ulit na ikinaway ni Joan Holman ang kanyang mga kamay, Guro, paano ko kukunin ang pera mo? Sobra na yan. Kung kailangan mo, kunin mo lang. Sige, tatanggapin ko. Tumango si Manuel Bennett. Mr. Cowell, wala ka bang 100 taon na Ganoderma lucidum? Bilasan mo at ibigay mo kay Master. Sabi ni Joan Holman kay Cyril Clancy. Inilibot ni Cyril Clancy ang kanyang mga mata at sinabing, hindi na kailangang sabihin sa akin, na ibigay ko na ito kay Master. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, tama, ilang araw na ang nakalipas Mr. Iniharap na sa akin ni Clancy ang 100 taong Ganoderma lucidum. Umiling si Joan Holman at sinabing, hindi ako makapaniwalang natalo mo ako dito. Tumawa si Cyril Clancy at sinabing, kaya ako ang senior brother, at ikaw ang junior brother. Matandang Hefner, bakit hindi mo ako tinatawag na senior brother? Umirap si Joan Holman, ang aking mga kasanayan sa medikal ay mas mahusay kaysa sa iyo, walang paraan na maaari kang maging aking senior brother. Nang makitang muling magtatalo ang dalawang matandang ito, mabilis na sumabad ni Manuel Bennett, Elder Holman, Mr. Clancy, dahil kinuha na ninyo akong Panginoon, natural na gagabayan ko kayong dalawa. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong ituro ko sa iyo? Nang marinig ito, sabay na napalingon sina Joan Holman at Cyril Clancy, nakatingin kay Manuel Bennett ng may sabik na pag-asa. Handa silang maging mga alagad ni Manuel Bennett para lamang makuha ang kanyang patnubay. Ngayong nasa harapan na nila ang pagkakataon, natural na gusto nilang samantalahin ito. Sinabi ni Joan Holman, Guro, natutunan ko ang isang acupuncture technique na tinatawag na returning yang 9 needles. Sa kasamaang palad, ang acupuncture technique na ito ay hindi kumpleto, at ang huling 3 karayom ay hindi na itala, kaya hindi ko natutunan ang mga ito. Guro, alam mo ba ang nagbabalik na 9 needles? Siyempre, gusto ko. Ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, alam ko ang kumpletong nagbabalik na 9 needles. Talaga. Si Joan Holman ay napuno ng pananabik, nagmamadaling bumangon at yumuko, pakiusap, turuan mo ako, Guro. Sige, tuturuan na kita. Tumango si Manuel Bennett at saka naglakad patungo sa acupuncture bronze man na may taas na 1.75 metro. Parehong malapit na sumunod sina Joan Holman at Cyril Clancy. Sinulyapan ni Manuel Bennett ang acupuncture bronze man at sinabing, Elder Holman, ipapakita ko sa iyo ang siyam na pamamaraan ng karayom ng returning yang 9 needles, para sa iyo gamit ang acupuncture bronze man na ito. Panoorin mong mabuti at matuto. Oo, Guru. Paulit-ulit na tumango si Joan Holman, mabilis na naglabas ng isang kahon ng pilak na karayom. Nang walang pag-aalinlangan, pinulot ni Manuel Bennett ang isang pilak na karayom at dahan-dahan itong ipinutok. Whoosh! Sa isang iglap. Ang unang pilak na karayom ay tumpak na nabutas ang isang acupoint sa acupuncture bronze man. Pagkalapag ng unang karayom, hindi nag-atubili si Manuel Bennett at nagpatuloy sa paglalagay ng mga karayom. Whoosh! 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 Isa-isang lumipad ang mga pilak na karayom sa kalangitan, bawat isa ay kumikinang ng napakatalino at tumpak na tumutusok sa iba't ibang acupoints. Sa oras na ang ika-6 na karayom ay nasa lugar, si Joan Holman ay nanginginig na sa pananabik.
Noong una, may mga pagdududa siya, ngunit ngayon ay wala na siyang pagdududa. Talagang kilala ni Manuel Bennett ang, nagbabalik na siyam na karayom, at mas sanay pa siya kaysa sa kanya, na nagsasanay ng ilang dekada. Sa pag-iisip na sa wakas ay matututunan na niya ang huling tatlong karayom, ang kanyang mga mata ay namumula sa emosyon. Hinangaan din ni Cyril Clancy si Manuel Bennett ng buong puso. Kahit na siya ay pinakamahusay sa pharmacology, siya ay mahusay din sa mga kasanayan sa acupuncture, hindi lamang sa antas ni Joan Holman. Malakas na sinabi ni Manuel Bennett, Elder Holman, bantayan mong mabuti, ipapakita ko ang ikapitong karayom. Oo. Mariing tumanggaw si Joan Holman, dilat ang kanyang mga mata, at matamang tumitig sa kamay ni Manuel Bennett. Maya-maya, bahagyang pamitik ang palso ni Manuel Bennett. Whoosh! Ang ikapitong pilak na karayom ay bumaril at nabutas ng isa pang acupoint.